Una sa lahat, Senador Ronald Bato de la Rosa naiyak sa kondisyon ni dating Pangulong Duterte. If we accept the fact that he may not have long and who truly care for him, Nanawagan din siyang suporta ng Senado ang House arrest para kay Duterte. Sa gitna ng welfare check sa dating Pangulo. Ang buong detalye, abangan mamaya. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte umalma sa welfare check ng mga opisyal ng embahada sa kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa The Netherlands. 4.7 billion pesos na halaga ng chopper, eroplano at iba pang air assets si Congressman Zaldico ipina-freeze ng DPWH. Sobrang lalang problema sa korupsyon. Sobrang bigat na raw dalhin para kay DPWH Secretary Vince Dizon. Muntik na akong tumalon dun sa tulay na hindi natapos ng 8 years. The gravity of this problem is unthinkable. Bahay ng ilegal na pagawaan ng paputok, sumabog, kambal na 8 anyos, patay. Bagyong Opong magpapaulan sa Southern Luzon pati sa Metro Manila. Alamin ang update. At kilalanin ang asong makabayan, nakabarong pa. $4.7 billion pesos ang kabuang halaga ng mga eroplano at helicopter ni Congressman Zaldico. Malaki ang habulin ng gobyerno at pinapa-freeze na ito ng DPWH. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Private jet na nagkakahalaga ng 2 billion pesos, dalawang helicopter worth 1.8 billion pesos, at iba pang air assets. Pagmamay-ari raw yan ng mga kumpanyang konektado umano kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa kabuuan, aabot daw sa 4.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng 11 aircraft niko. Nakalista ito sa assets ng Misbis Aviation and Development Corporation at Hightone Construction. Nagpadala na po ng sulat ang kaap sa amin sa 11 registered air assets ni Congressman Zaldico. Total of 4.7 billion pesos. Value of air assets ni Congressman Zaldico registered to various companies. 114 million pesos naman ang chopper ng isa pang top contractor ng flood control projects sa bansa na QM Builder. Hiniling na raw ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang bilyong-bilyong pisong halaga ng air assets niko at mga kontraktor na ito. Bukod sa air assets, pinapa-freeze din ng DPWH ang 474 million pesos na halaga ng mga sasakyan ng mga kontraktor at DPWH officials at employees na pinaiimbestigahan sa Ombudsman. Mahigit 270 million pesos dito ay pagmamay-ari ng mga diskaya. Kapag na-freeze ang mga ito, hindi na nila magagamit ang mga sasakyan at bawal din nila itong ibenta. Maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga hahabulin nating mga assets. Hindi po kami titigil ang hindi mabawi ang pera ng taong bayan. Sinumite na nila ang listahan sa AMLAC, ICI at Department of Justice. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hinahakot na raw mga gamit sa bahay ni Ako Bicol Congressman Zaldico sa Pasig City. At base sa litratong pinadala ng mapagkakatiwalaang source ng News 5, makikita ang truck sa labas ng bahay ni Ko. May mga hinahakot daw na gamit. Kapansin-pansin ding nakabalot ng puting tarpaulin ang palibot ng bahay. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Ko tungkol dito. Tila nag-emotional breakdown na si DPWH Secretary Vince Dizon dahil sa sobrang bigat ng korupsyon sa mga flood control project. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Nasa simulang bahagi pa lang daw tayo ng laban. Ito ang giniit ni Public Works Secretary Vince Dizon kaugnay ng malawakang korupsyon sa mga proyekto ng DPWH. Sa sobrang lala nga raw ng korupsyon, napasambit ng ganito ang kalihim. Kahapon nga sabihin ko sa inyo, muntik na akong tumalon dun sa tulay na hindi natapos ng 8 years. Parang overwhelming na masyado to . I'm emotional here because the gravity of this problem is unthinkable. I'm telling you right now.
Unthinkable ito. Talagang grabe. At nandito pa lang tayo sa pananagot. Part 1 pa lang tayo. Sa ngayon, 10 opisyal ng DPWH ang pinagpapaliwanag ni Dizon dahil sa marangyang pamumuhay at substandard projects. Ang ilan sa kanila, nabuking na nandodoktor umano ng mga dokumento. Kasama dyan ang mga regional directors ng NCR, Central Visayas at district engineers ng ilang lugar. Maluluhong mga pamumuhay. No, meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane. Kung hindi sila sumunod, makakasuhan sila administratively and even criminally. Huwag nyo nang hintayin yung mangyari sa inyo, yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay Mendoza et al. Binigyan sila ng 5 araw para magpaliwanag. Kahapon lang nang aminin sa Senado ni dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na lahat ng proyekto nila mula 2019 ay substandard. Bryce, sinasabi mo lahat ng proyekto ninyo substandard? Opo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Ang masaklap, hindi lang ito limitado sa mga flood control project. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak nyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati Your classroom, Honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan substandard? Opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Ang mga isiniwalat na yan ni Hernandez, nakapanlulumo para kay Dizon, pero hindi na raw niya ikinagulat. Sa lahat ng mga nakita namin, hindi ako nagugulat dun sa sinabi ni Bryce Hernandez. Pero, tingin ko hindi lang to First District of Bulacan. We have no choice. We have to fix them. Kanina naman, ininspeksyon ng DPWH at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang palyadong pumping station sa Tondo, Maynila. Taong 2017 nang simulang pondohan ang pumping station na ito. Yun nga lang, lagi naman daw nasisira at hindi napapakinabangan ng mga residente. Ang malala pa dyan, mas tumindi raw ang pagbaha dito sa Tondo, Maynila. Sinabon ni Dizon ang mga tauhan ng DPWH NCR. Hindi kasi nagamit ng maayos ang 770 million peso project na 2018 pa pala sinimulang gawin. Hindi ka ba nahihiya na yung DPWH gumawa ng 1 bilyon na halos ang binuhos dito? Tapos, imbes na makatulong dito, nakakasama pa lalo. Mahiya naman kayo. Ipapasara muna ng ahensya ang pumping station habang nagsasagawa ng third-party consultation. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Sa issue po ng flood control scandals, bilyon-bilyong piso po ang pinag-uusapan natin na maring nakulimbat ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang problema lamang kasi, madalas ay mahirap patunayan ang pangungulimbat dahil bihira naman pong nagbibigay ng resibo sa ganyang mga bagay. Pero may ilang mga batas tayo na maaaring gamitin para mabawi ang pera ng bayan. Isang halimbawa po dyan ang RA 1379 o yung Forfeiture of Unlawfully Acquired Property. Pinasa po ito noong 1955. Simple lamang po ang sinasabi ng batas. Kung ang kayamanan ng isang opisyal ay hindi po tumutugma sa kanyang sweldo at hindi niya mapaliwanag kung saan galing ang pera, maaari po itong kumpiskahin ng Estado or civil forfeiture. Ang burden of proof nasa akusado, wala po sa Estado. Ito rin po ang batas na ginamit para makuha ang $680 million na bank accounts na tinago ni Ferdinand at Imelda Marcos sa Switzerland. Sa aming panayam kay Bongbong Marcos noong 2016, kinumpirma naman niya na nabawi na ng gobyerno ang perang yan. Yun lang, maraming mga supporter niya medyo fact-resistant. Paano nagamit ang batas na ito para ma-recover ang Swiss bank accounts ng mga Marcos? Nung una, $300 million po yan pero lumobo dahil sa interest. Ngayon, ayon kasi sa pamilya Marcos, lawfully acquired naman ang malaking perang ito sa Switzerland. Katunayan, dagdag pa ni Imelda, 90% daw niyan ay sa kanya, 10% lamang ang sa kanya mga anak. Tandaan po mga numero, $300 million na lumobo sa $680 million. Pero ito po ang problema. Base sa mga official government records, ang dineklarang assets ng mag-asawang Marcos nung maging Pangulo si Ferdinand noong 1965 nasa 120,000 pesos lamang. At kung i-compute mo ang kanilang legal na sweldo bilang Pangulo at Minister of Human Settlements, hindi po ito lalagpas ng 16.4 million pesos mula 1965 hanggang 1984.
Kung gayon, saan nanggaling ang $300 million na kalunay naging $600 million? Kaya taong 2003, dineklara ng Korte Suprema na ill-gotten ang perang ito at kinumpiska ang buong pera para sa gobyerno. Yun lang, tumagal ng 16 na taon bago po matapos ang kasong ito. Meron pang ilang mga batas na ganyan din po ang laman, gaya po ng Anti-Money Laundering Law, kung saan pwedeng kumpiskehin ang pera kung galing ito sa bawal na aktibidad. At ang Anti-Graft Law, kung saan pwedeng kumpiskehin ng mga unlawfully acquired properties ng mga opisyal. Ngayon po, may ilan na ring opisyal na pinagamitan ng civil forfeiture laws ng ating bansa. Si dating AFP Chief Lisandro Abadia, nakitaan po ng 11.2 million pesos na unexplained wealth. Taong 2013, kinatigan ng Korte Suprema ang findings ng Sandigan Bayan na kailangan itong ibalik ni Abadia sa kaban ng bayan. Taong 2019 naman, inutos ng Sandigan Bayan ang pagkumpiska sa halos 16 million pesos na ari-arian ng dating hepe ng PNP Traffic Management Group, si General Danilo Mangila. Ayon po sa Korte, hindi kasi tumutugma ang sweldo ni Mangila sa kanyang mga ari-arian. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang ginawang welfare check ng mga opisyal ng embassy sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Julie Baiza. May bumisita raw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa detention facility sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mga tauhan ng Philippine Embassy sa The Hague ang pumunta. Pumasok sila sa kwarto ng dating Pangulo at nagkunwaring nag-welfare check at in-interview ang ama. Ayon pa sa bise, inabuso ng mga opisyal ang patakaran sa consular visits. Nalagay raw sa alanganin ng seguridad ng dating Pangulo, lalo't walang permiso ito sa kanila. Ayon kay VP Sara, dapat sagutin ng ICC at ng Marcos administration sakaling may mangyaring masama sa dating Pangulo. Binakbakan din ng bise si PBBM. Marami raw OFW na nakararanas ng pang-aabuso pero hindi sila wine-welfare check ng gobyerno. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nagsagawa nga ng tinatawag na welfare check ang mga tauhan ng Philippine Embassy kay dating Pangulong Duterte. Alinsunod daw ito sa kanilang mandato sa ilalim ng Vienna Convention on Consular Affairs na protektahan ang kapakanan ng lahat ng Pilipino. Tungkulin daw ito ng lahat ng Philippine Foreign Service posts at hindi naiiba sa ginagawa ng DFA para sa iba pang Pinoy na nakakulong sa ibang bansa. Sa press briefing ng palasyo, hindi direktang sumagot dito si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang sinagot niya ay ang kapabayaan umano ng pamahalaan sa overseas workers. Ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. Kaya ito pong binabanggit ng Vice Presidente na walang naitutulong sa mga OFWs, it is another fake news. Dumistansya naman ng palasyo sa paghahain ng kaso ng ICC para sa 3 counts ng murder kay dating Pangulong Duterte. No reaction. The government, the Philippine government has nothing to do with the investigation. Ito naman ang sagot ng palasyo sa sinabi ng bise na nakahanap na sila ng bansang tatanggap sa kanyang ama para sa interim release. Nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbabiyahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Julie Baiza, News 5. Naiyak si Senator Bato de la Rosa nang questionin ang welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan din siya ng suporta sa house arrest. Narito ang aking report. If we accept the fact that he may not have long Naiyak si Senator Bato de la Rosa sa kanyang privilege speech ngayong hapon. Kinwestiyon niya ang isinagawa umanong welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ang kinakatakot daw ng senador ay mamatay ang dating Pangulo habang isinasagawa ang anyay peking welfare check. I hope with all my heart that he leaves this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. Nanawagan din si De La Rosa na magpahayag ng suporta ang Senado sa house arrest ni Duterte. Sinigundahan niya ni Senator Bongo. Humiling siya ng dasal para sa dating Pangulo na nangihina na raw.
Let us act now and make a stand on this. Nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin sa Senado. Alang-alang na lang po sa taong nagserbisyo po sa atin, nagmahal po sa bawat Pilipino. Pati raw sigo na babahala sa ginawa umanong welfare check kay Duterte. Tanong naman ni Senator Rodante Marcoleta, baka ginawa ang welfare check para siguruhing totoo ang sinabi ng defense team niya na hindi na fit to stand trial si Duterte dahil sa mga issue sa kanyang kalusugan. Hindi po welfare check Parang reality check ang ginawa nila. Welfare check ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Samantala, lumutang ang dalawang pamilyar na apelido sa pre-confirmation brief ng prosekusyon sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, De La Rosa at Aguirre. Nangako raw si De La Rosa na agarang ipatutupad ang Davao Model kung saan papatayin ang mga manlalaban. Walang binanggit na pangalan pero itinalaga raw ni Duterte na PNP chief ang tinutukoy na De La Rosa. Ang PNP chief noong administrasyong Duterte ay si Senator Bato de la Rosa. Si Aguirre naman, sinabi na pipiliin nilang pumatay ng mga drug lord. Hindi rin nakasaad dito ang first name, pero ang unang Justice Secretary ni Duterte noon ay si Attorney Vitaliano Aguirre II. Nang matanong ng media tungkol sa pagkakabanggit ng kanyang apelido sa pre-confirmation brief ng ICC prosecutor, matipid ang naging pahayag ni Senator De La Rosa. Meron namang lumabas sa balita, no? Baka taktika lang yan nila para maibsan kunti yung pressure na naramdaman nila dyan sa ghost na flood control investigation. Diversionary tactic. Diversionary lang yan. Sir, hindi kayo nababahala kung sakaling maglabas ng warrant? Kung maglabas man ng warrant? I am ready. Wala pang pahayag tungkol dito si Aguirre. Dalawang bata ang patay sa pagsabog sa bahay sa Valenzuela City. Ang bahay ginawa palang imbakan at pagawa ng paputok. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Wala nang mapapakinabangan sa bahay nito sa Marulas, Valenzuela. Basag ang mga bintana, nabutas ang bubong at halos magibana. Nangyari yan matapos sumabog ang bahay na ginagawa palang imbakan ng paputok. Sa tindi na pagsabog, tumilapon ng mga tao sa loob. Kasama sa mga nasawi, ang kambal na babaeng 8 taong gulang. Mula po doon hanggang tumama siya sa pader, tapos saka siya bumagsak doon sa baba. Yung isang bata? Hindi ko po na yung bata, sumabit daw po eh. Habang natagpuan naman sa mga debris ang iba pa nilang mga kaanak na nasabugan ng mga paputok. Duguan at walang mga malay ang 7 miyembro ng pamilya, agad dinala sa ospital. Halos magiba na rin ang mga katabing bahay. Sa larawan ko kasi patansya ko parang C4. Mga C4 parang terrorist attack yung nangyari. Sobrang lakas kasi totally damages, marami na damages na bahay. Manig ba yung paligid? Oo, sir. Umabot yun. Siguro mga 3 kilometers ang inabot. Oo, napagyanig. Agad kinordon ang lugar at pansamantalang ipinagbawal ang mga residente na lumapit sa ground zero. Base sa investigasyon, mga kwitis ang nakaimbak sa sumabog na bahay. May mga chemical din daw na ginagamit sa paggawa ng paputok. Ang kaso, iligal ang kanilang operasyon dahil wala silang permit para gumawa at mag-imbak ng mga paputok, lalo't nasa loob sila ng isang residential area. Ayon pa sa mga bumbero, posibleng may usok sa labas ng bahay at nagkaroon ng ignition, kaya nagkaroon ng pagsabog. Personal na paningin ko lang dyan ay baka ho talaga pong nag-store lang para i-resell ito. Pagtitiyak ng city government, mananagot ang may-ari ng bahay. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Natagpuan na ang bangkay ng 7 mangingisda sa lumubog na fishing boat sa Santa Ana, Cagayan. Ilan sa kanila, rumakit lang daw sa paingisda habang hinihintay ang anihan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Lumulutang na ang bangkay na ito nang matagpuan sa ginawang surface search sa Bakawan sa Santa Ana, Cagayan. Wala na rin ang kanyang salawal. Maya-maya, isa pang bangkay ang natagpuang palutang-lutang din sa kalapit na Bakawan. Kabilang sila sa mga narecover na bangkay ng 7 mangingisdang nawawala matapos lumubog ang kanilang fishing boat na Jobens sa kasagsagan ng pananalasa ng super bagyong Nando. Nakaligtas naman ang 6 pa nilang kasamahan na na-rescue sa nasirang fishing vessel. 2 araw ang tinagal ng search and retrieval operation. Halos lahat naman ng 7 mangingisdang namatay ay pawang taga Quezon Province.
Nagtrabaho lang daw sila at nangingisda dito sa Santa Ana, Cagayan. Sa bahagi ito ng dagat nakapwesto, yung tumaob na bangka. Tinatawag nila itong kublihan o shelter area dahil dito pumapwesto lahat ng mga fishing vessel kapag may masamang panahon, lalo't napapalibutan nito at naharangan ng Palawi Island. Napasugod naman ang ilang kaanak ng mga nasawing tripulante sa punerarya. Kabilang dyan sina Jamaica na nangutang pa ng pera makarating lamang agad para makita ang ama. Sumideline lang daw ang tatay niya bilang tripulante habang hinihintay maani ang mga tinanim nilang palay. Hindi namin inaasahan na gano'n yung mangyari sa tatay namin. Akala namin, sir, nung tumawag siya sa amin, sabi niya, uuwi pa siya sa bahay, bibisitahin niya kami. Iminungkahi naman ng mga otoridad na huwag nang payagan ng mga mangingisda na manatili sa kanilang mga bangka tuwing ipupwesto sa kublihan kapag may bagyo. Kasi kahit po sabihin natin na yung ating mga mangingisda ay sanay na sa ganong sitwasyon, hindi po natin maprepredict yung ating weather. Sa bayan naman ng Kalayaan, nasawi ang isang barangay tanod matapos maglandfall doon ng super bagyong Nando. Sa tala ng NDRRMC, umakyat na sa 11 nasawi sa buong bansa dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Mirasol at super bagyong Nando. Pahirapan naman ngayon bago marating ang isla ng Kalayaan. Nasira raw kasi lahat ng malalaki nilang bangka. Imaginein mo yung 100 km per hour kung nagtatravel ka sa kotse. Times 3 nun. Yun ang kabilis at kalakas ng hangin. Kaya problema ngayon sa bayan, ang stock nila ng pagkain natatagal na lang daw ng 2 araw. Sa bayan ng Apari, naglilinis na ng kanilang bayan na pinasok ng putik ang ilang residente gaya ni Nanay Visitasyon. Parang ako nasisira ng ulo, sir. Yung buhay namin, sir. Sa huling datos ng Cagayan PDRRMO, aabot sa halos 400 milyong piso ang naging pinsala sa agrikultura sa buong probinsya. Agad namang namahagi ng relief packs ang Alagang Kapatid Foundation para sa mga apektadong residente sa Apari. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, maganda sa malakas na ulan dulot ng bagyong Opong. Kabilang sa mga posibleng tamaan ang Metro Manila. Sa ngayon, 670 kilometers pa ang layo ng bagyo sa silangan ng Surigao City. Pero nakataas na ang signal number 2 sa Northern Samar. Habang signal number 1 naman sa Samar Provinces, Biliran, Hilagang bahagi ng Leyte, pati na sa halos buong Kabikulan. Ayon sa Metra, sa Biyernes posibleng maglandfall ang bagyo sa Bicol. Bukas yan nakikita ng pag-asa na lalakas sa typhoon category. Tatawirin ito ang Calabarzon palabas ng West Philippine Sea habang pinalalakas ang habagat. Sabado pa ito tuluyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa forecast ng Metra, lalakas palalo ang ulan bukas sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte at sa Isabela. Ulanin din ang Mimaropa dahil po sa habagat. Sa Biyernes, suspendido na po ang klase at trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa ilang piling lugar dahil po sa bagyong Opong. kabilang dyan ang Laguna, Albay, Quezon, Sorsogon, Biliran, buong probinsya ng Samar, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur at Masbate. Simula Biyernes ay suspendido na rin ang pasok sa government offices sa Quezon. Hanggang Biyernes naman ang class suspension sa Buenavista sa Marinduque, Romblon, Santa Barbara sa Pangasinan, Calabanga sa Camarines Sur, Aroroy sa Masbate at pati na sa Talisay at Binson sa Camarines Norte. Hanggang Sabado naman ang class suspension sa Taytay, Morong at Tanay sa Rizal, pati na sa Antipolo. Wala na rin pasok sa lahat ng antas ng klase sa Kalumpit, Bulacan, pati na sa mga bayan ng Batangas na Calatagan, San Jose at sa Cuenca. Hanggang Biyernes naman walang pasok sa Carmona, Cavite. Habang extended hanggang Linggo ang in-person class suspension sa Los Baños, Laguna, pinayuhan ng ilang lugar na mag-shift sa modular o online classes na masisilip sa social media pages ng inyong mga LGU. Simula na ng higit 2 buwang pagsasara sa bahagi po ng North Avenue sa Quezon City. Yan ay bahagi ng nagpapatuloy na ng mga construction para sa MRT 7. At live mula sa North Avenue, nasa frontline balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, matindi na ba ang traffic dahil sa closure? Yes, Bok, simula nga ngayong araw ang pansamantalang pagsara ng bahagi ng North Avenue patungo nga sa Elliptical Road. Pero unang araw pa nga lamang ay ramdam na ng ilang mga motorista at commuters ang tindi at bigat ng road closure.
Pasado alas 3 ng hapon kanina, nagsimulang bumigat ang trapiko sa North Avenue sa Quezon City. Lalo pa yang bumigat pagkagat ng alas 6 ng gabi sakto sa rush hour. Sinimulan na kasi ang pagsasara sa bahagi ng North Avenue. Ayon sa DOTR, ang pansamantalang pagsara ay para bigyang daan ang MRT-7 project. Partikular na rito ang mga paghuhukay bago ang paglalagay ng mga escalator at elevator patungong Quezon City Memorial Circle Station 2. Underground station ang disenyo sa naturang istasyon. Habang sarado ang North Avenue sa Agham Road o Senator Miriam Defensor Santiago Avenue ang magiging daan kung magtungo sa Elliptical Road. Pero papayagan namang makalusot ang mga sasakyan patungo sa tanggapan ng DENR, Sugar Regulatory Administration at Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Ang mga commuter at motorista, aminadong ramdam ang hirap sa biyahe bunsod ng pagsasara. Ang hirap din sumakay dyan tapos traffic, tas close po pala dito. Wala naman po magagawa kahit malaking abala po siya. Sobrang traffic. Doon na lang muna ako mabiyahe. Wag muna ako pumunta rito. Lugi lang ako sa gas eh. Ito magagawa kasi may ginagawa sila di ba? Humingi naman ng pangunawa sa publiko ang DOTR sa perwisyong idudulot ng road closure. Sa tala ng ahensya, nasa 85% na raw ang completion ng MRT-7 as of June 2025. Bokmean samantala sa mga oras na ito dito sa Agham Road. Yan yung formerly na pangalan at ngayon nga ay Senator Miriam Defensor Santiago Avenue ay maluwag naman yung daloy ng trapiko. Ito yung magsisilbing alternatibong ruta patungo nga doon sa Elliptical Road. Pero kanina ngang rush hour ay talagang mabigat yung daloy ng trapiko. Samantala, paalala natin sa ating mga kapatid, ang road closure po ng dito mga papunta sa North Avenue patungo nga dyan sa Elliptical Road ay hanggang November 30. Bok. Maraming salamat, Faith Del Mundo. Showbiz Tonight na tayo. Standing ovation ang powerful rendition ni Jessica Sanchez ng kantang Die With A Smile sa final round ng America's Got Talent. Pang-finale talaga ang performance ni Jessica kahit pregi. Puno ng emosyon at vocal prowess ang delivery ng Phil-Am singer. Napahanga niya ang judges kaya standing ovation pati si Simon Cowell. Bukas malalaman kung ang Pinoy Pride ang tatanghaling grand winner ng AGT Season 20. May mga pasabog pa ako later. Kita-kits mamaya. Susunod, mag-asawang Diskaya at tinaguriang BGC Boys, protected witnesses na ang turing ng DOJ. Ang Teachers Party List siningil ang ombudsman dahil wala raw napapanagot sa mga katiwalian ngayon. At ilan pang celebrities ang naghayag ng suporta sa paglaban sa korupsyon sa bansa. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ituturing na bilang protected witnesses ang mag-asawang Diskaya, pati ang mga tinaguriang BGC Boys na mga dating kawani ng DPWH. Sa kabila nito, hindi pa rin daw sila lusot sa pananagutan sa mga anuwalya. Narito ang report. Protected witness ang turing ng DOJ sa mag-asawang bilyonaryong kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Pati na rin kina dating DPWH officials Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Rimulya na nagpasya silang bigyan nila ng seguridad ang mga nabanggit na testigo. Bibigyan na natin yan ng mga security, papaalam na natin sa PNP yung kanilang kinilalagyan para merong roronda sa kung saan man sila naroroon
talaga pararamdam natin sa kanila na hindi natin sila pinababayaan. Kasama raw sa proteksyon ang kanilang pamilya. Pero pag-ilinaw ni Remulla, hindi pa sila state witnesses. Ibig sabihin, hindi sila ligtas sa pananagutan. Sa kabila nito, ipinakita na raw ng dating DPWH officials ang kanilang good faith. Nagbalik na ng ilang ari-arian si Hernandez, kabilang ang isang luxury vehicle na isinuko mismo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo at ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento at mga notes na kanilang naipon through the years. Nakumpirma ng DOJ na may mga bagong dokumento at computer files na isinumite na naglalaman ng mga pangalan na hindi pa lumulutang sa mga nakaraang pagdinig. Pero ayon kay Remulla, marami pang dapat isiwalat bago makumpleto ang kabuuang larawan ng anomalya. Samantala, nagbigay suporta ang Malacanang sa panawagang isauli muna ng mga kontraktor at opisyal ang nakurakot bago sila makinabang sa Witness Protection Program. Ang mga witness na nagnanais ng protection mula sa gobyerno ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Hindi po ba dapat din na sila'y magbalik sa gobyerno habang sila ay pinoproteksyonan? Ipinunto ng palasyo na nasa kapangyarihan ng DOJ ang magtakda ng kondisyon para sa mga papasok sa Witness Protection Program, kabilang ang pagbabalik ng ill-gotten wealth. Ilan pang celebrities ang naghayag ng suporta sa paglaban sa korupsyon sa bansa. Kabilang na dyan ang Filipino-Canadian actor na si Manny Jacinto. Shinare niya sa IG stories ang ilang larawan ng mga nag-rally last Sunday. May kasama pang emoji ng Philippine flag. Si Asia songbird Regine Velasquez naman may rant sa X. Daan-daang proseso raw ang pagdadaanan ng mga pangkaraniwang Pilipino kapag may gustong bilhin o ipagawa. Kailangan daw ng tapang, pagpupurisigi at pananampalataya para matupad ang mga pangarap. Pero tila para sa iba ay madali lang daw makuha ang kanilang gusto. Susunod, malaking pondo ng Office of the Ombudsman kontra korupsyon kinwestiyon sa budget hearing. Wala naman daw napapanagot. Congressman Kiko Barzaga kinumpronta sa plenaryo si Majority Leader Sandro Marcos. At ang trending workout sesh ng Gym Bros na sina V, Jungkook at RM. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Tila natutulog daw sa pansitan ng ombudsman dahil walang napapakulong na tiwaling opisyal ayon kay Congressman Antonio Tino. Sinabi yan ni Tino sa deliberasyon ng budget ng ombudsman. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ginisa ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Office of the Ombudsman sa pagsalang nito sa plenary debates para sa kanilang panukalang pondo sa 2026. Mula kasi 2018, nasa 15 billion pesos na ang pondo ng Ombudsman kontra korupsyon. Pero tila walang napapanagot sa lumulutang ngayon na malawakang katiwalian, partikular sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways. May 15 billion pesos na pinagkatiwala sa inyo, sabi nyo, para sa anti-corruption. Ang isang tanong lang po ng taong bayan, anyari, asan ang ombudsman? Bakit natutulog sa pansitan? Anong silbi ng ombudsman? Paliwanag ng budget sponsor ng Office of the Ombudsman na si Quezon 4th District Representative Keith Michael Tan, may gumugulong namang investigasyon ang ombudsman. Pero ang gusto po ng ombudsman hindi po ma-preempt yung kanilang investigasyon, ay discreet po talaga ang kanilang pag-imbestiga. Wow, okay. So may mga discrete investigation pala ang ombudsman. Na sa sobrang discreet, parang wala yata ang nakakaalam. Wala pa po tayong naririnig na meron kayong sasampahan na kaso
no, ng sino mang mga opisyal na involved or umamin na involved sa overpricing, kickback, ghost projects at iba pa. Nang matanong kung ano ang itinatakbo ng investigasyon ng Ombudsman, sinabi ni Congressman Tan na may 16 na DPWH employees silang sinuspindi kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Kasama rin daw sa kanilang investigasyon ang asawa ni Commission on Audit Commissioner Mario Lipana na napag-alamang contractor din sa mga flood control project. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kinumpronta at tila kinutya ni Congressman Kiko Barzaga si House Majority Leader Sandro Marcos. Umawat dyan si Congresswoman Janet Garin. Panoorin po ang video na kuha sa mismong plenaryo. Sandro Marcos. Dami natin. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kamusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Pinost ni Barzaga ang video na yan sa kanyang Facebook account at ang caption ay nagalit sina Congressman Marcos at Garin. Sa isa namang pahayag, piniliwanag ni Garin ang nangyari bago ang video. Hinahayaan daw nila na nag-iingay si Barzaga at nagsasalita ng mga foul words sa mga kasama nila sa kamera hanggang sa binibidyoan na raw sila nito. Git ni Garin, hindi dapat ginugulo ang mga kapwa mamabatas na nagtatrabaho sa Kongreso. Abangan, Barong Tagalog na OOTD ng isang aso, kinaliwan online. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Another proud Filipino moment. Pasok ang debut full album ng OPM singer na si Maki sa global chart ng Spotify. Pang-10 sa top at debut album sa buong mundo ng naturang music app ang Color Coaster ni Maki. Caption dyan ng Spotify, "These albums are defining the moment." Ni-repost yan ni Maki sa X na para bang hindi siya makapaniwala na siya lang ang Pilipino sa chart. Kabilang sa Color Coaster album ay ang mga hit single ni Maki na Dilaw, Namumula at Kahel na Langit. Pinupusuan naman ng ARMY ang workout vlog ng gym bros na sina BTS, V, RM at Jungkook. Preparation na kaya nila yan sa comeback? For the workout, ang tatlong Bangtan boys sa vlog ng Korean fitness coach and a bodybuilder na si Ma Sunho. Supportive sila sa isa't isa. Nag-mirror selfie pa sila kasama ang bodybuilder. Next year, 2026, inaasahang magka-comeback ang BTS. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. Para man sa ating pabawang Pampa-Good Night, astig ang forma ng asong nakilala namin sa Bulacan. Groom's dog siya sa renewal of vows ng kanyang fur parents. Nakabarong si Snow habang made with love ang pantalong tinahi ng nanay ng bride. Buong araw ang ginugol para matapos ang pantalon. Aba, syempre, kailangan pogi si Snow. Ang pagkasabi ko, achieve na achieve yan sa araw ng seremonya. Ikaw ba nagsulat nito? Hindi. Pogi? Okay na po. Po. Ganda. Okay. Short lang po. Matter natin. Short lang po. Magandang gabi po. Pogi. Sige po. Sige. At yan po ang 45 minutong pangimay ng malagang headlines. Sabit ka pa. Balit ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Nasbayas Oraseo. Ako rin po si Edwin Cao. Magandang gabi. Balik.